Friday na yon. Akala ko, sasama ko dun sa, eating-eating. Mamaya after ng rice and shine, patitikman namin And sa inyo. Zumba. Super sarap. Yes, on Friday, di ba? Okay, pag-ibig nga daw ay bulag. Kaya't maraming kababaihan ang nahuhulog sa mga abusadong relasyon. Paano ba maa-identify ang senyales na ang isang relasyon ay may potensyal na mauwi sa karahasan? Joining us in our discussion are psychologist Dr. Camille Garcia, blogger and social media manager Miss Cathy Keningo, and of course, video host and actress Miss Jackie Aquino. Good morning! Good morning! Ayan, umpisa na natin. Love. Sige. Okay, partner. Bakit may mga lalaki nananakit ng babae? Oo, diretso na tayo. Diretso na agad. Ano sila? Hindi naman deserving, no? Hindi ba, siyempre pag naniligaw, lahat, kahit nga bituin, ibibigay sa'yo. Pero pagka napasagot na, wala na, nagbago na. Basically, yung sinasabi natin na possibility na pwedeng manakit, it's probably yung may personality disorder talaga. O yung possibility na marami siyang mga angst na nung nag-asawa siya, dun lang lumalabas. Mga unresolved issues before. Tapos kumisan, ang mahirap kasi, pag na-project siya, dun dinidisplay sa asawa or sa kinakasama. Normal ba yan? No, hindi. Siyempre, Hindi siya talaga normal. Hindi siya Sabi ko na, normal. Hindi sila normal eh. But kasi, remember, yung mga ganito, it's a possibility na yan ang pwede mong grounds for annulment because of yung psychologically incapacitated itong lalaki na to. Ganun dahil kasi may mga problema Paano siya. po, Doc, pag sinasabi niya, katulad nung ako, I had a situation like that. Ang katwiran niya, twice a year lang naman kita sinasaktan eh. Twice a year? Oh, wow. Twice a year lang naman daw ako natatamaan, kasalanan ko daw kasi ayaw ko daw tumahimik o hindi ako sumusunod sa gusto niya. Pero nagsusorry naman siya, nag-apologize. Kasi karamihan sa kanila ganon, yung pag nasaktan ka, the next day, sobrang sweet, sobrang lambing, sobrang sorry. Nakakatakot. Luluhod sa harapan mo, iiyak. So, syempre, ikaw naman, mahal mo. May sakit ba pagka Forgive. ganun? First and foremost, hindi ini-schedule ang pananakit. Pangalawa, may mga pagkakataon na kung sakasakali mang nasaktan, it's probably because yun dun mo makikita may mga impulse control problems, may mga controlling behavior na hindi nararapat sa isang relationship. Kasi sa isang relationship, bago umabot sa punto na magkakasakitan kayo, you have to communicate eh. Bakit ba nagkakaganon? So yung palang, the mere fact na ma-express mo yung problema mo, na kumbaga shout out na talagang ganito yung problema ko, ganyan, ganito, hindi ka aabot sa puntong pananakit. Dahil yung pananakit na yun doesn't necessarily mean na involved ka dun sa situation na kung bakit siya nagkakaproblema. It doesn't necessarily mean na kumisan, ikaw yung problema eh. Siya yung may problema, pero Yeah, he makes you feel na ikaw yung may problema. Tapos ang hirap nga para sa isang battered person, not necessarily yung wife or yung husband, ang tendency, ikaw pa yung mas magkakaroon ng guilt feelings na, Yeah. oo nga, siguro ako nga yata ang dahilan. So, Oo, yun galing ang pangit. magbaliktad. Kasi sisimulan nila sa maliliit eh. Like, yung sa akin, nagsimula, verbal. Papahiya niya abuse. ako. Papahiya Oo. niya ako sa harap ng maraming tao. Sabi niya, tumahimik ka nga, hindi naman importante yung opinion mo. Hindi naman Insecure. yan. Kasi ako, sinimulan niya sa gano'n. Tapos nung una, nagagalit ako na parang, syempre may opinion matters. Tapos sabi niya, huwag ka gano'n, napapahiya ako sa mga kaibigan ko. Hanggang sa paulit-ulit, pag paulit-ulit pala yon, eventually, naniniwala na ako. Yeah. Hanggang sa umabot ako sa point na, pag nasasaktan ako pa yung nagsusorry. Kasi trinigger ko siya. Kasi sabi niya, ikaw kasi. Si ano ba yun? Si... May mga lalaki kasi, sasaktan ka, and then kapag sinabi mo, alam mo, nasaktan ako, ganito, ganyan, magsusorry sila, okay? Mga, sasabihin siguro nila, okay, parang give me another chance. Pero after a week, babalik na naman sa dati. Parang sorry na sorry, paulit-ulit. So, anong dapat namin Cycle gawin pag lang. gano'n, Okay, di ba? basically pag sinasabi mo na that person is into a cycle na paulit-ulit na yung ganun, may problema talaga yung personalidad niya. So ito yung mga mahirap kasi even before, hindi nila ina-admit na may problema sila. Ang Yeah. sasabihin, ikaw may problema. Pangalawa, pag wala kang insights na meron kang depresya, ang sasabihin at sisisihin nila kung bakit hindi nag-work ang relationship, yung kapartner nila. And
yun na yung possibility na makikita mo na pwede mo nang i-profile yung kinakasama mo na baka ganito, mayroong problema ng bata, mayroong problema sa magulang, mayroong talagang problema sa mga relationships. Kaya ulit lang siya ng ulit. At tapos ang mangyayari pa, yung mga unresolved issues na yun, sa'yo ibabato. Na kahit before na wala namang dapat pagselosan, hindi, ganun ka. Yung parang ipipinpoint sa'yo yung mga problema na na-encounter niya before. Ikaw yung Why do- scapegoat. Yes. Oo, totoo. They believe, Doc, na sanabi kasi nila, marami nagsasabi na hindi mo makikilalang isang lalaki kung hindi kayo nagsasama sa isang bubong. Yun, bakit po lumalabas However, pagkasal na? kasi yun nga yung mahirap na sana dito na magkaroon ng ruling talaga na merong assessment prior to sa pagkasal. Hindi kasi, Pwede. kasi kung tutusin, alam mo, through assessment talaga, malalaman mo na even before na may tendency siya na maging ganito, may tendency na mananakit siya, meron siyang tendency na talagang unstable siya or napaka-suspicious pala ng behavior. So magugulat ka na hindi man siya yung talagang suspicioso o yung sabi mo yung talagang paranoid sa relationship, pero nalaman mo na meron siyang tendency na maging very cautious sa mga sa mga decisions siya at kung ano man. So lalabas ito na baka yung tendency na ganito pwede mangyari sa relationship. I think may red flags din Like, hindi lang natin pinapansin. Actually, sa mga totoo babae, yun. ako, may mga red flags na, Like, okay, 3 weeks pa lang kaming magkarelasyon. Nakita niya ako may kausap. Nagalit. Nagwala siya, nakipag-break. As in, malaking drama, malaking kaguluhan. Tapos, puro sisi. Ako naman, dahil bago, akala ko, hindi, ano lang yan, wala. I think yun yung dapat aware yung mga babae. For me, based on my experience, aware kayo yung mga little red flags. Yung pinaghintay mo sandali, nagalit ka agad, yung mga maliliit na bagay na nagiging blown out of proportion. Saka yung mga buwelo, alam mo yung minsan pagalit yung biglang gaganyan ng kamay. Yun kasi napipigilan niya. Hanggang kailan, hanggang saan, di ba? Kasi, I think, dapat tayo maniwala sa woman's instinct. Yes. Ako so far, lahat ng in-ignore ko na woman's instinct, Yes, totoo. napahamak ako ng grabe. Kasi mahal mo. but Yung minsan, lalaki. you have Kasi to go akala ko through it magiging maayos. I think yun Or you yung can fix problema. them. Oo, you can fix them. Akala natin mga babae, hindi, pag nakita niya na ganito ganyan, baka maging okay. So isa na yan sa mga nagiging babala na alam mong mananakit ang isang lalaki. So aside from yung sinabi ni Kat, Basically, Yes, kasi anong talagang signs? maraming red flags in a relationship. Unang-una, kasi masyado tayong blinded dahil nakafocus tayo na in love tayo dun sa taong ito. Tapos, from the beginning, alam mo na may depresya, pero sasabihin mo, ikaw yung tipong may messianic complex na hindi, mapapabago ko to, hindi siya iinom, hindi siya mag-a-addict, hindi yung ganun, di ba? May mga ganun na tendency. Tapos, alam mo, ang pangit yung lalo na yung tinatawag nating napaka-disrespectful. Yung parang akala mo naman maganda yung binabastos ka pero actually, di ba ang pangit na binabastos ka bilang isang tao. Pangalawa, yung sinasabi natin na alam mo na nagsisinungaling pero inaano mo pa rin na hindi, okay lang. Yung bibigyan mo ng benefit of the doubt. Rationalize mo yung pagsisinungaling Yun yung mahirap. And then, yung trust, na ang mangyari, ikaw, trustful ka sa kanya, pero yung hindi siya nagtutrust sa'yo. Tapos, the communication, una, dinadalo ka ng maayos, tapos biglang, all of a sudden, medyo, parang, bakit gano'n? Sinasabi, busy siya. And then, pag nagkita kayo, sasabihin, ang laki-laki mo naman ngayon. Parang, di ba yung parang, imbis na mag-compliment ka na, Ipuput down ka talaga. Ipuput down ka. ika-compliment ka yun. Physical. Physical na yung nagiging hindi na maganda yung pagbibigay ng compliment na supposed to be na parang akala mo ang signal doon ay pinapapapayat ako kasi gusto maging sexy pero actually Yes. you're being put down. Yes. Ay, what if yung mga lalaki sasabihin nila, kasi pinavoke ako, ganyan talaga. Kasalanan lahat ng babae. But some girls, okay, yung mga kaibigan ko sinasabi, bakit kami rin na-abuse rin? What about those girls? O na... Alam mo kasi ang mga lalaki hindi ganun ka-expressive, hindi katulad ng mga babae, madaling sabihin kung ano yung gusto nilang mangyari, na kung minsan tayo kaagad automatic, meron tayong sinasabing standards natin na ito yung gusto natin sa isang relationship, ito yung gusto nating makasama habang buhay. Sila hindi. Parang ang inaano nila by the signals na gano'n na eto ko, ganito yung, alam mo yung dito sa Pilipinas kasi sobra yung machismo na Yes. image na talagang kailangan projected na ganito sila, napaka, lalaking lalaki ako kung hindi ako magbababae, hindi ako lalaking lalaki. Yes. Di ba nakaka-inis yung mga Yeah. ganon? Dito sa Pilipinas, Oo, ganyan talaga. Sobra talaga. And actually, I Sobra. think also another thing na dapat maging aware yung mga babae. Kasi ako meron akong teacher dati na nasampal siya isang beses, iniwan niya na talaga. Hindi niya na binalikan kahit kailan.
And parang dami sabi, grabe ka naman, isang sampa lang, hindi mo na pinagbigyan. Ako, nung pinagdaanan ko to, I think a year or two, may nilabas na campaign sila eh. Pero sayang hindi nagtagal. Nakalagay doon, yung sa campaign, ito sa poster, and tumatak sa isip ko to, and sana tumatak din sa isip ng karamihan. One red rose siya. Tapos nakalagay, sorry, I slapped you. Yung sumunod na photo, 3 red roses. Sorry, I kicked you. Yung sumunod, 1 bouquet of roses. Ano na yon? Sorry, you were hospitalized because of me. Tapos yung last na photo was yung corona na ng patay. Sorry, I killed you. Kasi it all starts with the little Ano ba things. kinikilabutan? And yung iniisip natin na magagamot natin sila, mapapagaling natin sila, hindi. Gagaling lang yung mga ganong tao pag ni-recognize nila na may mali sa kanila and they seek counseling at gusto nilang magbago. Nope. Walang makakapagpabago sa kanila kundi sarili lang nila. And yun yung natutunan ko kasi ako, I went through it for 4 years. Kasi sabi ko, hindi, magbabago yan, magbabago yan. Ay, no. I'm okay na. Nakamove on ka na naman, Marami diba? ding naging repercussions dahil dun sa nangyari na yon. For a time, naging ganon din ako. Nananakit ako kasi hindi ko alam paano i-express. Hanggang sa nirecognize ko na mali. Kailangan baguhin ko. Hindi ako dapat matulad na kung ano yung pinagdaanan ko. Kasi, ano yun eh, yung mental state mo talaga yung babaliwin ka niya eh. Lahat, mawawala yung value mo sa sarili mo, mawawala yung tiwala mo sa sarili mo, mawawala lahat, questionin mo lahat pati pagkatao mo kung bakit ganito ka. Nananakit ka sa babae din o sa... Nagkaroon ako ng parang partner after na naging ganun ako. Tapos na-realize ko, ay, aversive yung mali. reaction. Kasi ano yun eh, yung parang domino effect. Kaya na-realize ko, pwede namang magbago pag ni-recognize mong may mali sa'yo. Is there medicine? Like, can you take something or kailangan counseling No, na? seriously. Therapy? First, yun yung sinasabi ko, pag wala kang insights na meron kang sakit, hindi ka magagamot. Dahil you don't Parang you don't accept na meron kang sakit eh. And then second, counseling, it helps, pero it doesn't necessarily mean na yun lang. May mga pagkakataon kasi na ikaw naniniwala ka na may depression yung partner mo. Paano kung yung kamag-anak ng partner mo, sisisihin ka pa kung bakit kayo nagka-counseling. Ikaw naman talaga may dahilan eh. Di ba? Ginaganon ka nila. Kasi sabihan Baka ka siya rin may na, sakit. magtiis ka. Ako sinabihan Oo, ko na, ganun. magtiis ka, intindihin mo. Asawa mo yan. Mga ganong hirit. It runs in the family kasi. Kaya ganun silang lahat. Pero may possibility yun, tinatawag natin predisposition for ganong personality disorder. Meron. Dok, pag sinabi bang misogynist, ibig sabihin talagang may physical na pananakit? No, o can be pwedeng verbal, mental no? or verbal lang, yun yung walang akala ng pananakit? mga tao eh, na abuse ka lang kapag sinaktan ka physically. Mas matindi yung verbal Verbal abuse, mental, yes. psychological. Kaya nga yung 'di ba, kaya ang nagiging grounds for annulment sa pag nag-a-assess kami, it's more on the psychological incapacity nung tao na ina-accuse mo na ganito siya. Dahil kasi hindi talaga pwedeng sabihin mo yung financial abuse lang. Dahil alam naman natin na pwedeng talaga magkaroon ng pagkakataon na maghihirap tayo. Pero yung psychological abuse na talagang araw-araw minumura ka, araw-araw yung dinidown ka na gano'n hanggang sa ang tingin mo sa sarili mo, parang wala na akong sariling pagkatao. Hindi ko nakilala yung sarili ko at naniniwala ka na ang susundin mo, siya lang, yun ang mahirap. Kasi lingering yung ganitong klaseng sakit na actually, pag sinabi mo kasing personality disorder, it doesn't necessarily mean na yung may mental disorder siya. Yung personality, yung may depresya. Ang problema, hindi siya nagagamot. Yung mga symptoms and behavior na susuppress na gano'n or na pre-prevent, pero it doesn't necessarily mean na talagang continuous yun. Kaya nga iba, nagkakaroon ng medication para malessen yung aggressive tendencies, yung anxiety na baka mamaya pag yung naging anxious siya, sana kung sabihin mo, pananakit lang, paano kung ang mangyari, maging homicidal. So, mapatay ka kailangan, na. kasi habang bata pa, sabihan, like my mom sinasabi niya, kung iisipin mo na pwede kang magbago ng isang tao, parang, di ba? Don't think, Ayo, kasi totally. feeling mo, ako yung hero, ako ang di ba? It's my chance, ako ang magbabago dito sa guy na to. But ano ang pwedeng sabihin dun sa mga, syempre, yung iba, ang bata-bata, wala pang experience, no? Like, kunyari, tayo, we've experienced it and we learn from our experiences. But anong pwedeng sabihin? Kasi minsan, pag, kunyari, menanligaw, first time, di ba? Syempre, kilig na kilig, di ba? So, maski tatanggapin. Okay, unang-una, ikaw yung taong imposibleng walang kaibigan. So may mga kaibigan ka na pag pinakilala, alam kumisan ng kaibigan kung ano yung nakikita nilang personalidad nitong taong to. But we do not listen. We have to listen.
para sa ganun, ma-analyze mo, bakit nila sinasabing ganito ito? At saka pagdating sa ganyan, medyo gagamitin natin talaga utak din na hindi yung basta yung talagang puro puso. Kasi pag yung emosyon na, overwhelming ang dating ng emotions eh. So sasabihin natin, mali kayong lahat. Bulag talaga. Pero ano din ha, like ako, yung sa akin, and some of my friends, yung like, kung sa akin, yung nananakit sa akin, Mr. Nice Guy. Everyone loves him. He was sobrang yung pinaka-helpful sa Ayun nga yung mga office. nakakatakot eh. Siya yung, yun din, ang isa sa na-realize ko, pag too good to be true, matapos ka. Takot ka. Kasi ano siya, too good to be true siya sa lahat. Siya yung pinaka-helpful, siya yung pinaka-mabait, siya yung pinaka-approachable. Ako kasi, Yes. by nature, hindi ako approachable. So, akala ng iba, ano ba yan? Bakit pinatulan niya si Kenny? And then, nung bandang huli nalaman nila yung nangyari, parang sabi nila, bakit hindi mo sinasabi? Ang sagot ko lang, sino maniniwala? Everyone loves him. Okay, very quick answer lang, Doc. Gusto ko lang tanongin sa inyo, kung halimbawa nasaktan ka, and then para makabawi yung lalaki, sasabihin niya, pag-shopping kita, kain tayo sa labas, okay lang ba yun? Women are not supposed to be horses. So, dapat lang na kailangan alam mo kung ano yung stand mo pagdating sa ganyan. Kasi alam mo na yan yung pamamaraan niya para to lure you to and become a victim again Okay. dito sa predator na So to. is it okay to say no? Yes. Or give him a chance to say yes. Pero- or buy the bag and then say goodbye. Yes. Dalawa ba? Pwede yan. Good answer. You have to be manipulative eh. That time you have to be manipulative. Kailangan i-experience muna natin, Hindi kasi ang pangit naman, halimbawa, pamimili ka tapos ang gagamitin credit card mo. May ganyan din. May ganyan. Gusto ko lang muna linawin na kasi nag-text sa akin, hindi ikaw yon, ha? Hindi ikaw yon dahil mabait to. Nag-text kasi, hindi ako yan, ha? Alright, thank you so much. Alam mo, napakahaba dapat ito nga talakayan natin sa umagang dapat may ito. part 2. Siyempre about love eh. Di ba? Di ba pag lang talaga Relationships. mahaba? Oh, okay. Siyempre, partner, bago natin sila pasalamatan, baka meron silang gustong i-invite or i-promote. For me, please visit my blog. It's www.lifeiscooliful.com. I do discuss these kind of things there. So, hindi ka nag-iisa. If you're in the same situation that I was a couple of years ago, get out. People will help you. Read about it on the blog. I also am on Instagram. It's instagram.com/Miss Cathy Kenny, and also on Twitter. And hi to Sean, who's always watching. Yan. Hindi friend siya yun. Hindi rin siya yun, ha? Okay. Miss Jackie? Yes, sa lahat po ng nanood ng Marikina at saka Once a Princess, maraming salamat po. And Once a Princess is still showing. And sa lahat ng estudyante kahapon sa La Verdad sa Apalit, Pampanga, maraming salamat po. And congratulations. Napakagaling nyo. Nandun kami ni Kong kahapon. We had the UNTV event Doc, also. And Okay, so we have our Facebook page, yung Clinic of the Holy Spirit. PM us for reasons na, kasi as of this time, meron kami mga volunteer na psychologists who can help you out to assess for free. You know that that assessment costs about 6,000 to 8,000. Ngayon, ang hirap kasi na yung iba kasi natatakot na ma-diagnose or ma-assess, especially for those with anxiety and depression. We're giving it for free this coming, itong 1 month off from August hanggang So, September. kailangan pumunta sila? Pwede na i-PM for reasons na pwede namin i-discuss muna kung Yes. ano ba talaga yung concerns nila. Kasi baka yung iba, hindi naman talaga may sakit pero they're assuming that they're sick. What is there a 24-hour hotline? Pwedeng tawa. Like, minsan kasi siguro depressed rin sila, no? Can they talk to somebody? First, open naman yung sa FB ng clinic. Pero if you want na to seek appointment, we have our number 721-7180-721-4798. alright. So, libre po ito. Yes. Okay, thank you so much, Dr. Camille Garcia, and of course, Miss Cathy Kenny, actress, Miss Jackie Aquino. Thank you. Alright, Thank you sabay-sabay so tayo, much. ha? Ha? Oh, sige. Sabay-sabay tayo. Mamaya sabay-sabay tayo kakain. Pero